Hello Taurus, ito na yung reading mo para monthly reading mo, month ng April of 2026. Pero kahit kailan naman makarating sa'yo, lahat mo na readings ko rito ay timeless. Take only what resonates. Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers man. Lahat welcome, basta nakaka-relate kayo. Meron kang courthouse, false person. Wow, sudden wealth. Hindi inaasahang pera or opportunity. Buenas kasi yan eh. Oh. Okay, so nakikita ko dito may bad health. Hindi ako usually nagre-read. Ayokong mag-read ng about health. Ayokong pangunahan ng mga doktor. Pero kapag may lumilitaw sa baraha, syempre, kung ano lang naman yung mga nakikita ko sa cards, yun lang naman din ang sasabihin ko sa inyo. Positive or negative energy man yan. Okay? So, nakikita ko dito, pwede may mga aasikasuhin kayo dito sa courthouse. Ano ba yan? Sa City Hall. Mga permits, mga dokumento, legal matters. Baka may mga hearing dito, may mga kakailanganin kayo na legal services, legal support, o baka kailanganin nyo ng panotaryo, yung mga ganyan. Okay? Basta may mga legal matters eh. Dadaan sa legal process whether you like it or not, no? False person, mag-ingat ka, o in love life man yan or in general sa mga tao na makakahalubilo mo, katransaction mo, especially sa pera. Mahirap yan kasi pwedeng hindi mo alam ang totoong pagkatao niya kasi false person nga. Pwedeng nagpapanggap, pwedeng scammer, fake, alam mo yun? Someone na pwedeng i-deceive ka. Okay, betrayal, traitor energy, meron siyang hidden motive, alam mo yun? Whether sa love life yan or hindi. At saka ito yung sinasabi ko, na maaari kang makareceive ng pera or buenasin ka. Ano man yung gagawin mo, pwedeng may pagkapanalo rito, makapaldo ka, pwedeng pera, pwedeng hindi, basta parang buenas ito buenas card. Something na hindi mo ini-expect na magiging maswerte ka dyan or meron kang marireceive, especially sa pera. Okay? So, take good care of your health. May nararamdaman man o wala, mas maganda na merong regular check-up. So, anything na may kinalaman sa health po ninyo, wala ang sinasabi ko ay magpa-consult sa doktor. Sila lang yung pwedeng makapagsabi, makatulong sa atin pagdating sa mga health matters. Okay? Kasi dalubhasa sila dyan eh. Sila yung pinaka-karapat dapat na magbigay ng assessment sa inyo, no? At kung gusto nyo po ng magaling na internist and cardiologist, i-message nyo po ako. Meron po akong i-recommend sa inyo yung doktor po namin na napakagaling. Meron din po akong kakilala na ENT. Yan. Kaya, kung gusto nyo lang naman, ng recommendation na magaling na doctors, pwede po kayong mag-message sa akin. Kasi base po yan sa experience ko po doon sa mga doctors na yan throughout the years. Mahigit 10 taon na kami doon. Okay? Hindi ko nababanggitin yung pangalan ni Doc, nakahiya naman eh. Pero i-recommend ko yun. Kung naghahanap kayo, nangangailangan kayo ng magaling na doctor. So, Taurus, you have the Tower card. You have the Page of Swords reversed. The Moon is Pisces energy. Pwedeng merong Scorpio, pwedeng may mga air signs, pwedeng may fire.
So, may mga unforeseen, may mga sorpresa talaga dito. Tower kasi usually pwedeng shock, pwedeng awakening, pwedeng realization, pwedeng mga disruption, aberya, mga biglaan, di mo inaasaha, caught unawares ka. So, asahan mo na naman na meron na namang panggulat with the tower. Pero kasi usually, yung mga shake-up na yan is for your highest good. Kumbaga, nangyayari yung mga tower moments na yan para ma-expose yung mga dapat na ma-expose, malaman natin yung katotohanan, ma-realize natin yung mga dapat nating baguhin, no? So, pwedeng may mga reveal, isa yun. Kung ano man yung reveal na yan, in general man yan, sa career mo, sa love life mo, no? Basta may sorpresa. Pwedeng interruption, pwede ring merong mag-end dito, pwede ring parang mabago yung pananaw mo eh. Pwede yang isang humbling experience. Oo, kasi pagka na-tower ka, usually nahihit ng lightning yung crown, which is yung ego. Okay? Tatamaan ng ego mo, marirealize mo yung dapat mong ma-realize. Wake up call na rin yan, parang si judgment na rin. Although magkaiba yon, pero pwedeng, pagdating dun sa part na sinasabi ko, pwedeng yun yung similarity nila. Okay? About the person sa love life mo, pwedeng hindi pa mag-communicate to. Pwedeng i-block ka niya, mawalan kayo ng communication. Pwedeng may pag-i-spy dito. Ayan, by the way, pwedeng itong person na to, pwedeng kinat off mo, kinat off ka niya, mag-ghost, pero pwedeng mag-i-spy pa rin siya sa'yo. By the way, pwedeng may kalaban or spy din kung hindi related sa love life mo kasi sa false person at saka page of swords. Meron ditong tao na binabantayan niya bawat move mo eh. And naghihintay siya kung kailan siya magi-strike sa'yo. Okay, naghahanap siya ng ng weak spot mo. Expect mo na talaga yung reveal, big reveal yan. Combination ng tower tsaka moon card. May mga hidden dito na marireveal with the tower at saka sa moon card. So, maaaring ang ikagulat mo talaga, ikashock, ikasurpresa mo. In a good way or in a negative way man yan, kasi neutral yung mga yan. Kung ano man ito, yung mga confusion mo, kung nalilito ka about something, hindi mo alam yung, kung una nalalabuan ka, parang unclear yung path na tinatahak mo. Sa tingin ko, merong mga signs na lilitaw at unti-unti ka nang maliliwanagan about dyan sa mga bagay na yan. Anong una nalalabuan ka or nalilito ka or hindi mo alam kung ano yung magiging direction. Okay? So, expect clarity or confirmation. Mai-illuminate yung mga hidden parts ng kung ano man yung situation na yan na kinakaharap mo. In general man, in career or in love life mo. You also have the 9 of Wands. Nine of Wands, I feel like parang meron kang hinihintay dito. Hindi ko alam. Or hinihintay ka ba netong person na to? Naghihintayan ba kayo? Pwedeng merong person dito na bigla na lang gagawa ng boundaries, didistansya. Pwedeng magkaroon ka, alam mo yun, pwedeng magkaroon kang off limits eh. Pagse-set ng boundaries, by the way, no, wag kang, hindi masama na tumanggi tayo. Hindi sa lahat ng oras, oo lang tayo ng oo. Okay? Kailangan matuto kang mag-set ng limitasyon.
Boundaries sa sarili mo man yan or even or sa pakikipag-deal mo sa ibang tao. Importante ang pagse-set ng limitasyon, boundaries, privacy. Kasi maaaring may mga tao dito na abusive, magte-take advantage or walang respeto sa private space mo. Okay? So, nakikita ko rito, be ready any moment. Yun yung nafe-feel ko with the 9 of Wands. Basta maging handa ka kasi merong something na darating. At mabuti na yung kahit papano ay prepared ka. Kasi meron talaga something dito na marireveal eh. Ikakashock mo nga, ikakasurpresa mo eh. Eh, hindi naman sinasabi nga dyan kasi nga panggulat. So, hindi ko rin masasabi kung ano yan. Importante basta ihanda mo na lang yung sarili mo. Kasi meron at merong mangyayari or malalaman ka. Sa bottom ng deck mo, you have the Ace of Wands. This is an opportunity or a beginning para sa'yo. Kung ano man itong panibagong panimula na darating sa'yo. Pwedeng sa career mo yan, pwedeng new contract, or a new hobby, a new anything na maaaring sisimulan mo. Okay? Patay ng ano. Basta, pwedeng meron ditong mga kusa na lang mabubunyag. Mabibigyan ng answers, clarity. Dissatisfaction. Maaaring may mga bagay dito na hindi ka magiging happy about the outcome. No? Mga bagay, result ng gagawin mo or expectation mo na hindi mamimit. Dark woman, dealings or relationship with a woman with dark complexion or hair. Hindi sinabi romantic or hindi itong connection na to, pero dealings with a woman with dark complexion or hair. So, ito yung mga times na maaari ka ring magkaroon ng parang magulo yung pag-iisip mo. Ito yung mga times na hindi mo alam ano yung dapat mong gawin. No, hindi ka makapag-isip ng maayos or hindi reliable yung judgment mo. So, don't do anything na major decision muna or action kung magulo yung pag-iisip mo. Meron ditong kailangan mo mag-take a break, kailangan mo mag-unwind or hintayin na maging clear yung iyong judgment or pag-iisip bago ka gagawa ng major something. O bull, wag ka daw basta-basta magpapa-intimidate or magba-back down from opposition. Whether itong opposition na to is mga situation or mga tao. Ipakita mo na ikaw ay hindi basta-basta magi-give up, mai-intimidate. Okay? So, yan yung reading mo. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, patap na rin po yung bell icon. Follow na rin po, palike yung aking FB page. Malaking tulong po. Suporta na sa akin yan bawat isang follow, subscribe, lalong-lalo na kung palagi nyo pong nila-like, hina-heart, nagko-comment sa mga readings ko at nag-share at hindi nag-i-skip ng mga ads. Thank you sa mga napakababait, generous nating nag-avail ng membership or subscription at palagi nagpapadala ng mga stars. Yan. Babush!